Yung pong pag-atake kagabi na binalita namin sa inyo kanina, yung mga di umano'y miyembro ng New People's Army sa dalawang taniman ng pinya sa Bukidnon ay ilan lang sa mga insidenteng kinasangkutan ng mga rebelde ngayong buwan lang ito ng Pebrero. At ayon sa upong sandataan, posibleng mapadalas pa raw ang mga pag-atake na yan ng NPA habang papalapit ang eleksyon. Nakatutok si Mariz Umali. Mula nitong Enero, halos magkakasunod na insidenteng kinasasangkutan ng mga rebeldeng grupong New People's Army ang naitala ng PNP at AFP. Nagresulta ito sa pagkamatay ng di bababa sa 10, bukod pa sa mga sugatan. Ayon sa mga otoridad, inaasahan na raw nila ang muling pagpaparamdam ng NPA ngayong papalapit ang eleksyon. Expected namin ito sa panahong ito dahil binabanggit natin lagi that yung sa panahon ng campaign period, yung permit to campaign and permit to win ng mga New People's Army. Yung mga naibibigay sa ganitong klaseng aktibidades nila ay para maisulong lang uli ang ibang mga terroristic activities. Matagal ng araw na kalakaran ng pangingikil ng NPA sa lugar na malakas umano ang kanilang puwersa. Magpapabayad sila ng revolutionary tax sa mga kandidato kapalit umano ng kanilang kaligtasan sa pangangampanya sa kanilang teritoryo. Nagre-range ito mula 5 milyon hanggang 50,000, depende sa tinatakbuhan na posisyon ng mga kandidato. Panawagan natin sa mga kandidato na sana wag nilang ipatronize, wag nilang patulan itong mga extortion activities na to ng New People's Army. Noong 2011, umabot umano sa 300 million pesos ang kinitang revolutionary tax ng NPA, pero bumaba na raw ito sa 25 million pesos noong 2012. Handa raw ang PNP at AFP na magbigay seguridad sa mga kakandidato sakaling nais nilang puntahan ang mga teritoryong pinaniniwala ang kontrolado ng rebeldeng grupo. Kabilang narito ang liblib na mga puok sa Surigao del Sur at Agusan del Sur sa Caraga Region, Compostela Valley sa Region 11, Negros Occidental sa Region 6, Masbate at ilang pang lugar sa Bicol sa Region 5, Cagayan sa Region 2 at Ilocos Norte sa Region 1. Pero ayon sa isang political analyst, kahit pa mas pinaigting ng gobyerno ang kampanya laban sa insurgency, mahirap masawata ang pangingikil ng mga NPA. Kada eleksyon naman sinasabi yan, pero hanggang ngayon wala namang napaparusahan. Kasi yung pagbayad naman ng permit to campaign, hindi naman yung harapan na tulad na magbabayad ka ng buwis sa City Hall, nabibigyan ka ng resibo, haharapin mo yung sumisingil. Hindi naman. This is done in confidence. Bagamat malinaw na masama ang pangingikil, malinaw din daw kung sino ang may kasalanan sa sitwasyon. May kasalanan dito, basically, ang maraming kandidato. Dahil sa kagustuhang manalo, sa pagiging sigurista, they don't want to have enemies, they want to win at all cost. They are willing to pay, permit to campaign taxes. Hinimok naman ng Malacanang ang mga mangangampanyang kandidato na huwag magbayad ng revolutionary tax sa NPA. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.